Napapanahong health topics, balita, health tips at iba pa. Tatalakayin sa chikahang pangkalusugan ng Department of Health Bicol Center for Health Development. Halina't makinig at umantabay. Alamin ang mga programa ng DOH sa ilalim ng 8-point action agenda. Chikahang Pangkalusugan! Hatid sa inyo ng DOH Communications Management Unit. Chikahang Pangkalusugan! Mapapakinggan at mapapanood ng live tuwing Biyernes alas 11 ng umaga sa DOH Bicol CHD Facebook page. Chikahang Pangkalusugan! Tara na mga kachika! Magandang araw, Bicolandia! Nakatutok kayo sa programa ng Department of Health Bicol Center for Health Development, ang Chikahang Pangkalusugan. So, naririto na naman po kami upang maghatid ng mga kaalaman sa larangan ng kalusugan, programa at serbisyong Salud Bicolnon na hatid ng DOH Bicol. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng DOH Bicol Communications Management Unit sa ngalan ng aming Regional Director na si Dr. Rosa Maria Rempilio. Kami ay inyong makakasama tuwing Biyernes sa ating live stream dito sa DOH Bicol CHD. Ako po si Denise ng DOH Bicol CMU. Magandang araw po sa lahat. Ako naman po si Carla mula sa DOH Bicol CMU. At syempre kasama rin po natin sa ating technical side sina Mr. Regner Almohela Jr. at Mr. Jomar Sasaliano. Tuwing chikahang pangkalusugan, ating binibigyang pansin ang mga napapanahong mga health events at health programs para sa kaalaman ng ating mga tagapakinig. Siyempre, ibabahagi rin po natin ang mga latest na balita tungkol sa kalusugan. Kaya makinig, umantabay at ating alamin ang mga programa ng DOH sa ilalim ng 8-point health action agenda. Yes, so Ate Carla, 13th episode na tayo, Yes. And special itong episode na to since magbe-Burr months na, last week na natin, this August, and are you excited kasi Burr months na? Yes, malapit na nating marinig ang kanta ni Mariah Carey at Jose Marichan. Ayan. So, excited na po tayo, pero bago yan, itong episode na ito ay syempre swak na swak kasi Burr month, syempre magsisilabasan na yung mga handa, and then marami na tayong mga syempre yung mga handa natin, dapat alam natin kung ano yung mga dapat at hindi dapat kainin. So very relevant ang ating topic ngayon. Opo, yung lifestyle natin, kumbaga, Yes. Yung mga celebrations, nandyan paparating na siya. Yes. So, we have to watch out kung ano yung mga dapat at hindi natin dapat kainin, 'di ba? Kung nakapag-exercise pa rin tayo despite being involved in so many activities and celebrations sa paparating na Burr months. Ayan. So, abangan nyo po yan mamaya. Pero bago po yan, dumako po tayo sa ating Balitang DOH Bicol. Narito ang mga latest na balita ng DOH Bicol sa linggong ito. LGU Naga DOH Bicol pinagtibay ang gampanin ng kabataan sa pagpapalakas ng kalusugan sa isinagawang Youth Summit for Health. DOH Bicol nagbabala tungkol sa mga sakit sa mata dulot ng matagal na paggamit ng gadgets. 8 land ambulances ibinahagi ng DOH Bicol sa ilang health facilities sa rehiyon. DOH Bicol pinag-iingat ang publiko sa banta ng leptospirosis ngayong tag-ulan. Para sa mga detalye ng balita. Minarkahan bilang isang malaking tagumpay ang Youth Summit for Health ng Kagawaran ng Kalusugan, Bicol. Katuwang ang lokal na pamahalaan ng lungsod ng Naga at ang Sangguniang Kabataan Federation nitong ika-11 ng Agosto 2025. Layunin ng nasabing aktibidad na pataasin ang kamalayan at pagtibayin ang kapasidad ng kabataan sa pagsusulong ng mga programang pangkalusugan sa kanilang komunidad. Pinamagatang Kabataan in Action Youth Summit for Health, nagtipon-tipon ang iba't ibang samahan ng kabataan
upang makilahok sa mahalagang talakayan sa isyung pangkalusugan ng kabataan. Pahayag ng DOH Bicol OIC Regional Director na si Dr. Rosa Maria B. Rempilio na ang kabataan ay may mahalagang gampanin sa pagsusulong ng isang malusog, ligtas at maayos na kinabukasan ng kani-kanilang komunidad. Dagdag ni Dr. Rempilio na ang aktibong pakikibahagi ng kabataan sa mga ganitong aktibidad ay isang makahulugang hakbang sa paghubog ng mga mas matibay at maunlad na henerasyon. Kabilang sa mga dumalo ay ang Naga City Mayor na si Honorable Maria Leonor G. Robredo, kasama ang Naga City SK Federation President na si Honorable Jeffson Romeo B. Felix, Honorable Gilda Gail R. Abonal Gomez, City Councilor Dr. Elaine R. Romano, Medical Officer ng Bicol Medical Center, Dr. Pericles Festin, Medical Officer ng Naga City Health Office, at si Ms. Maria Grace Guevara, ang Medical Technologist ng Naga City Health Office. Balitang iHealth naman po tayo. Nagpaalala ang Kagawaran ng Kalusugan Bicol hinggil sa nakapipinsalang epekto sa kalusugan ng mata dulot ng labis na paggamit ng mga digital gadgets. Ibinahagi ni Ms. Wendolyn Baluis, ang Nurse 5 ng Non-Communicable Disease Prevention and Control Cluster ng DOH Bicol CHD, na isa sa pinakakaraniwang sakit sa mata ay ang myopia or nearsightedness na kadalasang nakukuha ng kabataan. Dagdag ni Ms. Baluis na ang karamdamang ito'y may malaking epekto sa pag-aaral at kabuuang kalusugan ng isang individual kapag hindi naagapan. Bilang tugon, ang Kagawaran ng Kalusugan Bicol ay nakikipag-ugnayan sa Kagawaran ng Edukasyon upang magpatupad ng mga serbisyong tulad ng vision screening para sa early detection ng anumang sakit sa mata, pagbibigay lunas sa mga minor eye conditions, at paglulunsad ng mga kampanya para sa kalusugan ng mata. Ito ay alinsunod din sa pagdiriwang ng Sight Saving Month tuwing buwan ng Agosto na nilalayong paigtingin ang akses ng komunidad sa mga dekalidad na serbisyong pangkalusugan sa mata at malabanan ang mga sakit sa paningin tulad ng pagkabulag. Hinihimok ng DOH Bicol ang publiko na makipag-ugnayan sa pinakamalapit na Rural Health Unit ng kanilang lugar para sa libreng eye check-up. Para naman sa iba pang balita, 8 bagong Type 1 land ambulances ang naibahagi ng DOH Bicol sa ilang health facilities sa probinsya ng Camarines Sur, Catanduanes, Camarines Norte at Albay nitong ika-20 ng Agosto 2025. Ang bawat ambulansya na may kasamang mga medical na kagamitan para sa emergency medical responses ay nagkakahalagang 1.96 million pesos. Ang formal na turnover ay pinangunahan ng DOH Bicol CHD sa pamumuno ni Dr. Rosa Maria B. Rempilio sa ilalim ng Strategic Management for Health Development Division, head na si Dr. Angela Maria B. Rempilio. Kabilang sa mga nakatanggap ng pasilidad ay ang Viga District Hospital, Naga City Health Office 1, Buhi Community Hospital, Rural Health Unit 1 ng Virac, Bicol Regional Hospital and Medical Center, at ang Rural Health Offices ng Jose Panganiban sa Camarines Norte, Bato at Sangay sa Camarines Sur. Ito ay bahagi ng patuloy na pagpapasakatuparan ng mas matibay na healthcare infrastructure at pagpapalakas ng kapasidad ng mga LGU sa pagbibigay ng mga serbisyong medikal sa kanilang mga nasasakupan. Para sa susunod na balita, bilang paghahanda sa panahon ng tag-ulan, nagbigay ng paalala ang Kagawaran ng Kalusugan Bicol sa publiko sa pag-iwas sa sakit na leptospirosis. Ang leptospirosis ay dulot ng Leptospira bacteria na nakukuha sa ihi ng hayop na may impeksyon na maaaring humalo sa tubig o lupa. Karaniwang naipapasa ito kapag natalsikan ng kontaminadong tubig o ihi ang mata, ilong o bibig,
o kapag nakakain at nakainom ng kontaminadong pagkain o tubig, o kapag naman lumusong sa kontaminadong tubig habang may sugat o galos. Upang maiwasan ang sakit na ito, paalala ng DOH Bicol na iwasang lumusong sa baha, gumamit ng proteksyon tulad ng bota o gloves kung hindi makakaiwas sa baha, siguruhing malinis ang tubig na iniinom, panatilihing malinis ang bahay at kapaligiran, at maghugas gamit ang malinis na tubig at sabon pagkatapos mababad sa kontaminadong tubig. Kung nakararamdam naman ng lagnat, panginginig, pagtatae, pamamantal, paninilaw ng balat, pamumula ng mata, at pananakit ng kalamnan, ulo at katawan, hinihikayat ng DOH Bicol na agad sumangguni sa pinakamalapit na health center sa inyong lugar. At yan po ang mga balitang hatid sa inyo ng DOH Bicol Communications Management Unit ngayong linggo. Magbabalik po ang Chikahang Pangkalusugan. Gaano kakatibay? Sintibay ng haliging di payayanig sa magnitude 6? Sintibay ng boksingerong umaabot ng round 12? Gaano ka naman kaya katibay para matapos ang gamutan laban sa tuberculosis? Depende sa uri ng Mycobacterium tuberculosis na iyong nasagap, maaaring tumagal ang gamutan ng 6 na buwan hanggang 1 taon para sa drug-susceptible TB, ang TB na mapagagaling ng pangunahing gamot o first-line drugs. Tumatagal naman ng 9 na buwan hanggang 2 taon ang gamutan laban sa drug-resistant TB, ang mas matinding uri ng TB. Ang TB ay nagagamot, pero dapat araw-araw mong iniinom ang iyong mga gamot sa takdang oras o ayon sa payo ng iyong doktor. Kung may maramdaman kang side effects tulad ng pagkahilo, pagsusuka o pangangati, ipaalam sa iyong treatment partner, nurse o doktor. Nalulunasan ng mga side effects na ito kaya huwag kang susuko, huwag kang bibitaw. Mapatutunayan mo sa iyong sarili at sa mga mahal mo sa buhay kung gaano ka nga katibay. Para TB-free, huwag magminti sa gamutan. Tibayan ang iyong dibdib. Pabakuna na sa mga barangay health centers near you. Muli po, nagbabalik ang Chikahang Pangkalusugan. Ngayon ay sineselebrate po natin ang Obesity Prevention Awareness Week. So, pagtutuunan po natin ng pansin kung bakit mahalaga ang balanseng dieta or balanced diet, regular na pag-exercise, at pagpapacheck up upang maagapan at maiwasan ang mga karamdaman dulot ng labis na katabaan or yung tinatawag nating obesity. So, para ibahagi po yan sa atin ngayong linggo, ang ating kampanya at programa ng Kagawaran ng Kalusugan Bicol laban sa obesity ay kasama po natin ngayong araw ang ating Nurse 3 mula sa Health Promotion Unit ng DOH Bicol CHD na si Miss Carla Luvidice. Hi po, ma'am. Hi, Ma'am Denise. Good morning. Opo. So, kamusta naman po kayo, ma'am? Parang last time po is last year pa po tayo nagchikahan, Yes, nagbabalik. Na-miss nyo po ba yung chikahan? Oo naman, yung 1 ng September. Ayan po. So, let's go ahead po with our questions, So, what is obesity po and how is it different from being yung tinatawag nating overweight? Yung ating obesity, na sinaselebrate natin, yung awareness and campaign tuwing month of September, Yes. ay yun po yung sobrang timbang or hindi na normal na pagdagdag ng timbang Yes. ng isang tao. So, ang kaibahan naman nito sa overweight, yung obesity kasi more on doon na siya sa at risk na siya sa napakaraming sakit. Dito na magsisimula yung mga magkakaroon tayo ng mga major health concerns katulad ng pagkakaroon ng hypertension, diabetes, at kung ano-ano pa. Samantalang yung pagiging overweight,
ito po yung pagdagdag lamang ng timbang, ngunit minimal lamang. I see. Yung obesity is Opo. yung mas more na Mas high tragic, risk. or mas malaki yung dinagdag na timbang na high risk sa maraming klase ng iba't ibang sakit. Yes po. So, pag sinabi natin, at least na compare natin and contrast kung ano yung obesity sa overweight. So, di ba po, pag sinabing obesity, mas kailangan na rin natin ng lifestyle change and behavioral change na rin. So, importante po yung lifestyle talaga, sa ating, yung sa ating everyday na routine, na dapat lagi tayong, di ba, kumakain ng balanced diet, and then lagi po mag-exercise. So, they are just few of the dapat nating ma-incorporate sa ating daily routine. Yes po. Ayan. So, it brings me to the next question po. So, is obesity only caused by yung genetics po? Or ano po siya? Pwedeng may ibang factors pa? Ayun. So, hindi po lamang obesity. Not only obesity, but marami pong factors. Yes. Ang obesity ay isa lamang na risk factor. Samantalang, napakaraming iba-iba pang maaaring maging cause ng pagiging obese ng isang tao. Katulad na lamang ito ng comorbidities. Yung may sakit talaga siya na pinanggagalingan kaya siya tumaba. Another is yung unhealthy lifestyle, especially unhealthy eating habits. Ito yung pagkain ng mga matataas sa taba, matataas sa asin, maalat, at yung mga sugary drinks, sugary foods, especially yung ating mga canned goods, mga processed foods, junk foods, and mga fast foods overall. Yes, ang dami po palang factors ng pagiging obese. And then hindi lang siya basta-basta kasi pag sinabi nating obese, parang sabi ay tumaba ka, ganyan. So hindi natin alam na meron palang mas malalim na sa health ng kondisyon ng tao. So ayun. So ano po ba, ma'am, yung mga most common lifestyle factors bukod po sa meron pa po ba tayong iba na pwedeng i-mention na ibang lifestyle factors? And ayun, yung pagiging sedentary ng lifestyle. So, yung pagiging sedentary, yan ay yung hindi ka aktibo sa iyong pamumuhay. Kunyari, palagi kang nasa harap lamang ng computer. Palagi kang cellphone. Palagi ka na lang nakaupo sa work. Madami kang ginagawa na ka lamang naka-standby or hindi masyadong gumagalaw. Yes. Katulad ng panonood ng TV, nagbi-binge watching ka ba ng Netflix? Ayan. May kasama pang junk food. Oo, partner yan. Wow. Maraming atang guilty sa atin yan. Paminsan-minsan lamang. Yes. Pero dapat in moderation lang po. And as much as possible, avoid na rin natin. Diba? Oo. Kasi talagang ang pagiging inactive sa ating lifestyle ay malaking factor sa pagiging mataba. Opo. So, dapat yung mga nasa office din, may break time sila para gumalaw-galaw, diba? Yes. At lalo na tayo, diba? So, yun, dapat ma-influence din natin yung iba nating mga listeners. And, ano po ba yung mga simple na daily healthy habits na can help an individual maintain a healthy weight? Ayun, syempre, unang-una, yung ating pagkain ng balanse at tamang masusustansyang pagkain. Number 1 yon, what we intake inside our body really greatly affects the overall health ng ating body. Yes. So, ayun, ang pagkain po dapat ay syempre yung ating walang kamatayan, Ma'am Denise, na Go, Grow, and Glow. Yes. Na atin din na sinusundan sa Pinggang Pinoy. So, Pinggang Pinoy is a guide to us for a healthier food options and portioning. Yes. So, ang isa sa magandang healthy habit natin na pwedeng i-practice araw-araw ay yung pagpili ng masusustansya at pagkain lamang ng sapat. Yes, tama. Balanced portioning of your meals every day. Yes, opo. Syempre, more on lean meats, veggies, mga fruits, proteins, and syempre kailangan natin ng water, enough mag-replenish ng water for hydration. And bawal na rin yung mga soft drink. Yan, ilimit po natin. Kasi
masyado siyang mataas ang sugar content. Opo, yes po. And then, syempre, ano rin yun, it could lead sa iba pang complications sa health, hindi lang sa obesity, di ba po? Ayan. So, maganda po yun, ma'am, na mga nabanggit po natin, ano, and, paano po ba natin ito masa-start na gawin or i-incorporate sa lifestyle? Paunti-unti na ini-incorporate natin sa lifestyle natin. I think we could start sa family, di ba po? Yung education ng mga magulang. And then, as well, meron po ba tayong mga partners sa iba nating agencies na ini-incorporate din yung ating obesity program po natin? Oo naman, Ma'am Denise. Marami naman tayong katulong or kakibat sa ating kampanya laban sa mga obesity, overweight, and as such, katulad na lang ng ating i-celebrate pa lamang ng month of July na Nutrition Month. Yes, po, Ayan. Nutrition So marami Month. po tayong mga nutritionist na pwede nating puntahan or magpa-consult tayo ng mga tamang diet for specific individual. Yes. Kasi meron kasi tayong mga certain conditions or may mga categories kung saan meron ka talaga dapat na consultation with the nutritionist, lalo na yung ating mga old age. Yes So, po, hindi sa opo. kanila maaaring yung normal na pagkain na hindi na sa kanila masyadong appropriate. Kasi Depende nga, rin sa age. Depende sa age. Depende I din see. sa hanap buhay. Oh, Depende din kung mas masyadong strenuous or masyadong grabe yung activity katulad ng mga athletes natin. So, Yes iba din yung po. kanilang meal plan Needs, dapat oo. and needs. And yung ating mga bata, iba din yung Yes kanilang nutritional needs kaysa sa mga adult. So, Yes. malaking bagay na meron tayong consultation sa nutritionist or kahit sa dietitian para maalaman natin kung ano yung angkop na pagkain Yung- para sa specific Yes na po. kailangan natin. Yung daily meal plan, di ba? Yes. Kasama ng pinggang. Pero kung ikaw naman po ay regular na tao, normal lang naman yung activity po. mo at wala ka namang kondisyon na kailangan na isaalang-alang yung diet Yes na po. special, pwede nating maging guide ang Pinggang Pinoy para sa ating daily meal. Yes, opo. Ayan, so yung pinggang Pinoy natin is, syempre, ano naman yan lagi tayong dapat yung proper food portions, di ba, yung go, grow, and glow, yung minention po natin earlier on. Ayan. So, Ma'am Kalay, sabi nyo nga po, di ba, na importante rin po ang physical activity para hindi tayo laging nakaupo lang, ganyan-ganyan. So, how much exercise po ba ang recommended natin in a day, daily? Ganon. Daily, Opo. it depends kasi. So, in a week, you could, ang recommended natin for Opo. moderate intensity level ng exercise Yes. is 150 minutes or 2.5 hour in a Hours. week Ah, for moderate intensity. Ngayon naman, sa mga intense activities or exercises per week, we need 75 minutes at least. Oh. So, depende sa isang tao kung gusto niyang hati-hatiin ito per day or parang ihatiin niya parang 3 times a week lang. Okay. So, wala naman dapat sundin na time per day. frame Wala per day. naman. Dapat mas ma-estimate mo lang siya in a week, ganun yung minutes. Oo, na 2.5 hours or 150 minutes. I ganyan. see. Depende po sa, ano yun, yung gano'ng ka-rigorous yung workout. Yeah, and depende na din okay. siguro sa availability ng schedule mo. So, kung Yes. saan ka mas may madaming time na Oo. pwede kang mag-exercise, na Mag-exercise. pwede mong malaan. Kunyari, kung weekends lang. So, Yes. hatiin mo So, yung 2.5 or for 2 days na off mo sa weekends. Or if weekdays naman, para at least medyo mas frequent. So, every other day could do. So, 30 minutes every other day is Yes. pwede na siyang mag-equal to 2.5 hours. Ang galing. Kasi yung may mga ibang, like, pag nag-gym po tayo, may mga, mga gym equipment na nakakaano ng katawan, nakakapagod, mabilis kang papagod Oo. sa gym, 'di ba? So, siguro kasama yun sa 75 minutes na pwede kang mag-gym in a week. That's Depende considered po. as intense That's considered na as kung sa intense. gym medyo intense na. Pero Okay.
hindi na din talaga siya, wala naman siyang maximum, wala siyang minimal. Kasi sabi ko nga, depende yun sa ability or kakayahan ng isang individual. Opo, ayan. So, yung ating 2.5 hours per week is just the minimum standard para sa masabi na hindi ka sedentary lifestyle. Okay. Oo, yung That's 75 good. and yung 75 intense unit workout. yung, Ano na yon? Physical activity. ano din, standard din siya para masabing hindi ka sedentary lifestyle. Okay. Ang galing. Ayan. So, yung sa mga nagbabalak na, di ba, mag-gym or kahit anong exercise, actually, hindi lang gym, di ba po, maraming exercise, running, sports. walking, sports, ayan. Kung saan ka mas enjoy. Importante talaga mag-sweat. Yes, di ba po, ayan. So, ask rin po natin, is obesity reversible po once you already have it? Oo naman. Kapag ikaw po ay na-diagnose as obese, yan, tutulungan tayo ng ating mga health practitioners or ng dietitian mo, ng nutritionist mo, na magkaroon ka ng isang regimen na lifestyle na pwede mong i-practice everyday to help you parang paunti-unti magbawas ng timbang at maibalik ka sa normal na timbang mo. Opo. I see. Kasi po kapag yung hindi natin malalaman agad yung mga... yes po pala, ma'am. I-ask ko rin yung ano po ba yung mga first signs para malaman na baka obese na ako. Kailangan ko nang mag-change ng aking lifestyle. Ano po ba yung mga signs? Ayun. So, unang-una, syempre, it will reflect talaga especially on your appearance, on your waist. Physical appearance. Kapag nakita mo yung waist mo na medyo lumalaki na, hindi na nagkakasya yung mga pantalon, hindi nakasya shorts. Yung pantalon. Ayan. That is the first sign. Yes. Pero, along with that, mapapansin mo din na nahihirapan ka ng huminga. Meron ka ng shortness of breath, tapos hindi ka na masyadong masigla, hindi ka na masyadong energetic, kasi nga, you added matamlay ka. Weight, parang hindi ka na din ganun ka-active. Ayan. At meron ka na ding mga parang lazy modes talaga. Yes, yan. Pero number one, it will show talaga in your appearance, in your waist, probably. Yes, kung ako naman, sa akin, it shows madalas sa face. O yan yung unang tumataba. So, iti-check po natin talaga. At syempre, para ma-confirm, you will have to weigh yourself. I see. Ayan, yung pinaka-important weighing. Yung weighing scale. Pero yun, sabi mo kasi first sign na yun yung first sign. Yun yung first sign. Physical talaga, magmamanifest siya. Ayan, kasi yung, like, dito po sa office natin, syempre, pag tayo nasa isang tabi lang, nagta-type, nakaupo lang the whole day, di ba? And then, syempre, kailangan din natin tumayo-tayo, exercise. And then, kaya po tayo meron mga Zumba activities for that, di ba? Oo, nakakatulong talaga siya. Yes. And then, maganda rin po talaga na i-check talaga natin yung appearance natin. So, yun po yung sabi niyo, ma'am, about sa pag-weigh, no, ng ating timbang. Doon po pumapasok yung ating tinatawag na PhilPen, di ba po? So, kasama din yung pag-check if obese tayo doon sa PhilPen na ating program. So, tell us more about it po, kung paano yung ginagawa. Ayun, yung ating Philippine Package of Essential Interventions, yun po yung pag-i-screen at pag-a-assess sa ating mga individual or sa ating mga mamamayan kapag para masiguro na sila ay healthy. Ngayon, kasama doon ang ating tinatawag na pag-check sa body mass index. So, dapat yung iyong timbang ay balanse sa iyong pangkad. So, that's the first assessment. Yes po. Para ma-check po natin kung ikaw ay overweight na or obese. I see. Yun nga po, ma'am, yung tatanungin ko, yung BMI, ano po ba yung body mass index? So, yun talaga yung dapat natin. May measurement po siya, and then, malalaman po natin yan sa ating mga, kung saan tayo pwede mag-avail ng PhilPen. Ayun. Yes. Ang PhilPen naman po ay matagal nang pinapractice at kinakonduct sa ating mga rural health units or city health offices. Yes. So, kapag ikaw ay nagpa-check up,
kasama na po siya doon sa package or sa assessment na gagawin sa'yo, lalo na kung ikaw ay magpapakonsulta, yung konsulta package natin. Yes, so, po. dadaan ka po sa ganong assessment. Ayan. So, there will be series of questions, may mga itatanong sa iyo na mga ano lang naman, general questions regarding your health, and then based from that, gagawin na sa iyo yung mga screening na naayon according to doon sa mga sagot mo sa interview. So, kung nakita nila for objective assessment na medyo ikaw ay possible na overweight or obese, so dadaan ka po talaga tayo, or ang lahat naman po ay dadaan doon sa tinatawag nating pag-assess ng body mass index. So titimbangin, susukatin ng height at ika-calculate yan ng ating mga health workers. Ayan. So, yung interpretation, syempre, explain sa'yo ng health worker, tapos sabihin kung ano yung next step, di ba po? So, maganda po yung PhilPen na package kasi parang ano na siya, overall, integrated na siya yun. Screening and assessment. And hindi lang sa obesity, yung marami pang possible na early detection ng mga sakit, di ba? Prevention and early detection. Yes, maganda po talaga ang PhilPen. And speaking of ang ating mga chronic diseases, bukod po sa obesity, ano pa po yung mga chronic diseases na link dito sa ating obesity? Ayun, number one, ang pinakakatakutan at marami na ang dumadagdag na kaso sa atin ay yung mga diabetes. I see. Yung type 2, especially yung type 2 diabetes. Kasi siya yung na-acquire mo dahil sa lifestyle when you get old or sa paglipas ng panahon. Another is yung ating hypertension. Yes. And sunod na dyan, yung ating mga sakit sa bato, sa kidney. Okay po. Sakit sa iba't ibang klase ng cancer. Yes po. Ayan. So, mostly, the non-communicable diseases ang makukuha natin lahat kapag tayo ay involved sa unhealthy lifestyle and unhealthy eating habits. Yes Ayan. po. So, speaking of unhealthy lifestyle, ano po ba yung mga unhealthy lifestyle na behaviors na ginagawa natin na kailangan din nating maging aware ang public dito? Oo, yun. Napaka-importante nga, Ma'am Denise, no, na malaman nila kung ano yun. Yes, siguro, po. Nabanggit ko na natin kanina, yung pagkain ng sobra-sobra at hindi balanse. Yun ang number one, yung overeating. Yes po. Kasi sanay tayo sa mga stress eating mga comfort foods, lalo na yung mga sweets, tapos junk foods, ayan. So, yun yung mga hindi siguro alam na sobra sa processed foods can greatly affect your timbang, your weight, yes. And another thing, syempre, unhealthy vices. Yes So, po. ayun, kung ikaw ay masyadong pala inom ng mga yung ating mga liquors, alcohol, yes po. yan, and kasabay na din siguro yung kapartner na dyan, yung smoking din, no? Kasi meron tayong mga studies na smoking can either lead to obesity din or yung lose naman ng weight. So, okay. Yun. And another thing, syempre, yung paggamit din ng pinagbabawal na gamot is also linked to obesity. Yes. But kung ako yung tatanungin, ang pinaka-impactful talaga is yung dalawang bagay. Yung what do we intake or what do we put in our body and what we do in our daily life. So, kung ikaw, nga sabi ko, ay walang ginagawang kahit anong ehersisyo or hindi man lang nag-i-sports. So, napakalaki ng risk mo to be obese in the long run. Tapos, kain ka pa ng kain. Tapos, stress. Yes. So, pangatlo pala, pagkain, activity, and the stress. So, yung stress kasi, di ba, it greatly affects yung ating mga
choices. So, kapag stress ka, more on mas madali kang matempt, di ba, Yes. ma'am, ng mga Yung pinagbabawal stress natin eating. ng mga yan, stress eating, katulad eating. nun. Oo. So, yun talaga, kailangan meron tayong, alagaan din natin ang ating mental health Yes. and spiritual health. Yes. Kasi yun yung magtutulong sa atin makaiwas sa stress. And then, yun din po yung magdidictate ng ating magiging health outcomes in the future, di ba po? Kaya Yes. very important din ang mental health na ini-integrate natin dito. Ayan. So, ayun po, marami na po tayong natutunan and nalaman mula kay Ma'am Kalay. And later on po, after the break, ay pag-uusapan naman po natin ang myth or fact segment natin. So, magbabalik po ang ating Chikahang Pangkalusugan. Mga mommy, let's go for healthy pregnancy. Tamang pagkain ng dapat para malusog kayo ni baby. Remember mga nanay, breastfeeding malaking bagay. Ito'y ipagpatuloy kahit na over 2 years old. Tamang nutrisyon, don't forget, yan ang tamang solusyon. I like it, Lucky One. Oh, 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 yan ang tamang paraan. Tamang nutrisyon, don't forget, yan ang tamang solusyon. I like it, Lucky One. Oh, 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 yan ang tamang paraan. Ang iyong little girl or boy, sustansya'y dapat puno. Susi sa tamang paglaki, go grow food na handa mo. First 1,000 days importante, healthy eating para kampante. Paghandaan nutrition ni baby, makinig sa sinasabi. Tamang nutrisyon, yan ang tamang solusyon. I like it, Lucky One. Oh, 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 yan ang tamang paraan. Tamang nutrisyon, yan ang tamang solusyon. I like it, Lucky One. Oh, 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 yan ang tamang paraan. Lucky One. Oh, 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 yan ang tamang paraan. Nagbabalik po ang Chikahang Pangkalusugan. So, kasama pa rin po natin si Ma'am Kalay, ang ating coordinator po sa lifestyle-related diseases. So, kasama po natin ngayon ulit si Ma'am para sa ating myth or fact segment, kung saan bibigyang linaw po natin ng ating mga true or para siyang true or false na na segment. So, Ma'am, ready na po ba kayo dito sa ating segment? Yes, ready na. So, sasabihin lang po natin if myth or fact po yung ating statement. So, number 1, skipping meals is a good way to lose weight. Myth or fact po? Siyempre, meat siya, ma'am. Yes. So, bakit? Hindi siya healthy, hindi siya magandang practice ang skipping of meals. Yes. Yung hindi ka kakain ngayon or ano. So, lalo na sa ating mga kabataan kasi they need the right timing for meals, Yes, So, opo. kung doon naman sa mga nagpa-practice ng intermittent fasting, Yes, yan, po. with Ayun. a professional guide. So, that could be Yes, po. helpful or possible or it can be done pero limited lang din na time and with a professional help Yes, and po. consultation nga. Kasi Yes. may mga nagsasabi na maganda yung intermittent fasting sa kanila. So, yun yung ginagawa na
somehow they are skipping breakfast. Yes po. Mostly breakfast and dinner para magkaroon ng intermittent fasting. So para ma-practice nila yun, it's a choice, a preference, pero hindi siya advisable to Yes all. po. Hindi din siya applicable to all at hindi din siya effective for all. Yes, So kaya kailangan natin palagi ng consultation. Yes, kasi iba-iba naman po tayo ng ng ginagawa ng everyday na routine. So, yun. Yung iba nga, 'di ba sabi niyo, ma'am, yung iba siguro hindi naman siya pwede sa ibang work, then yung iba naman mas sedentary yung ginagawa. So, yun sila siguro yung mas kailangan ng exercise and everything. And also yun nga po yung sapat na nutrition. Ayan. Yun. So, Tapos kapag masyado mong deprive or Yes. pinigilan Oo. yung iyong sarili na kumain, minsan nagba-backfire siya, 'di ba? Yes Kunyari, po. sa mga nagtatry mag-diet ng grabe yung diet. Mas lalo Yes. patuloy silang nag-overeat kapag pinigilan nila Tama bigla-bigla yung pagkain or Yes. tinigil yung pagkain. So, number hindi- 1 po dyan is consultation. Yes, Opo. kung ikaw ay nakaisip na magkaroon ng ganoong diet na intermittent fasting or OMAD, minsan may gumagawa Yes. ng OMAD, yung 1 meal per day. Opo, yes So, po. talagang mga intense na siyang way Intense, oo. oo, ng ating Pag-lose weight. ng diet. So, hindi yes siya, po. it's a myth. It's not recommended. It's Yeah. not really recommended. Okay po. So, next po natin is only people who eat a lot of junk food become obese. Is that myth or fact po? That's a myth, Ma'am Lenny. Yes. So, hindi lang naman sa Apo. mga palakain or na addicted sa junk foods and processed food yung ating mga obese nanggagaling. Kundi Yes. sabi na nga natin, maraming factors. Pwedeng unang-una yung kanilang genetic factor. Pwede. One factor yun, yung kanilang physical activity, kung Yes. sila ay sedentary lifestyle. Apo. And syempre, yung kanilang medical conditions. Kung may Yes mga po. talagang medical conditions na sila, kaya sila naging obese dahil sa mga, pwedeng dahil sa epekto ito ng mga gamot na iniinom nila. Baka pwedeng side At effect. sabi ko nga, stress din. Stress din po talaga. Ayan. So, it's a myth. Myth. Opo. Marami talagang pinanggagalingan ng ating obesity. Ayan. Opo. So, next po is drinking water before meals can help manage our weight. Yes. So, ito, it's a fact. So, pwede Yes. po ito. Actually, yung ating frequent drinking of water, it will help us stay parang feeling full. Yes. Opo. Yan. So, Opo. minsan talaga kasi, akala ng iba, gutom sila. Pero when in fact, ano lang naman pala, dehydrated sila. Dehydrated. So, they just, Yes. medyo pareho kasi yung sintomas di ba? Kapag ikaw ay gutom or uhaw minsan, talagang mafe-feel mo siya sa throat mo and sa tiyan mo. Yes. So, the first thing ako, preference din naman siya. When you wake up in the morning, Yes. drink a glass of water, just to set your gut Yes. condition, parang ano, 'di ba? Sa digestion. Sa digestion mo, Yes. parang ano na siya, jump start siya. Yes. And hindi siya masyadong mabibigla na papagtrabahuhin mo agad yung Yes, tiyan opo. mo, 'di ba? Tama, So, maganda talagang we are practicing the frequent intake of water. Para na din iwas tayo doon sa false alarm. Hindi ka naman pala gutom. Uhaw ka lang. Uhaw ka lang. Baka mamaya kain ka lang ng kain, tapos mabilaukan ka. Need mo lang ng water. Oo, need na rin talaga ng water. And I think maganda rin po na water lang talaga ang number 1 nating liquid na Oo. intake. Kasi yung iba po, syempre, yung iba ginagawang yes, lalo na yung cold or warm water po, So, Yeah. ano yun, maganda rin na yung sa temperature in the morning. Maganda po ba ang cold or warm water? Ano po mas maganda in the morning? In the morning, mas maganda Opo. yung warm water. Ah, para hindi din ayun. mabigla masyado Yes. yung ating digestive system, no? Kapag, syempre ikaw, di ba, kapag bagong gising ka, Opo. medyo, Medyo buffering or medyo, buffering. ano ka talaga. So, kailangan, warm water. Yung iba nga, Ma'am Denise, they take it a step level higher na warm
lemon, warm with lemon. with lemon yung water para social naman. lemon. Pero maganda nga yung may fruit. Kasi citrus siya. So, hindi din naman siya applicable din sa iba. Rinig ko kasi parang, lalo na yung may mga acidic tendencies. Yes po. So, hindi sa kanila yun, Pwede. hindi nila yung gusto or hindi pwede. Pero yung iba na kaya naman, it aids for their weight loss talaga. Talagang, okay. sabi nila nung nagsimula sila ng warm water with lemon every morning, yes, is talagang nag-lessen yung hunger nila, yung appetite nila medyo nag-lessen din. And then, yun, nagbumaba ng timbang nila. So, may mga friends akong ganun yung ginagawa pang lose ng weight. Magandang tip po yan sa mga gusto mag-start ng kanilang Ayun, so maganda po yun. It's indeed a fact. Ayan. So, children daw po cannot be obese because they are still growing. Is it a myth or fact? It's a myth. It's a myth, so, of mas, course. Ang alarming nga ngayon, Ma'am Denise, is kasi marami na tayong children na talagang obese. Yes. Sa murang edad nila, they are already overweight. Bakit? Yes, Kasi po. mas marami na ngayon yung food na easily access. So, kapag ang mga nanay, o 'di ba, mga working moms na walang time magluto. So, Yes, they prefer yung mga easy cook na easy cook meals or Yes. mag-order na lang. So, Yes. yung ating mga processed food, yan yung mga paborito din kasi ng mga bata. Yes. Yung mga hot dogs. Yes po. Yan, Yung mga processed. Oo, mga cereals na rich in Cereal. sugar, na masyadong mataas ang sugar content. Hot dog is masyadong mataas ang sodium content. So, yan yung mga pagkain na dapat iwasan natin Yes, ibigay sa mga bata. Yes. Though yun yung favorite nila, Oo nga yan yung yung nakasanayan kainin. Mhm. So, dapat talaga, may mga quick and easy meals naman na pwede tayong i-prep. Diba? Oo, katulad ng mga prutas. Yan, So, yes. they can give Eggs. them instead eggs Oo. and bread. Oo. Yun. Yun, nasa diskarte na lang Nasa diskarte lang talaga. ng magulang, di ba? Oo. Yung kung paano siya papasarapin at pagiging Yes. enticing sa mga bata Yes. na in a healthy way. And I think din po, ma'am, aside from that, yung pagiging sedentary din nila, yung nasa TV lang. Yeah, Tapos, di ba, yung correct. social media, malaking bagay na dapat yung yung screen time natin is dapat malimit lang natin at a certain time, di ba po? Yun, Maganda kasi yun. din, tama ka dyan, Ma'am Denise, kasi marami silang nakikita Yes. or yung oras nila, imbes na kumain ng tama, ang gagawin nila para makapaglaro agad ng ML Diba or po? anything is kakain sila ng mabilis Yes. at ng grabe-grabe para makakalaro Para lang agad. makalaro agad. Oo, and Oo. one more thing is yung mga nakikita nila online. So, ginagaya nila yun. For Yes, example, oo. nauso yung mga mukbang, di ba? Ay, Ma'am opo, Den? yan. So, ngayon, Tama I ka think dyan, ma'am. na ano din sila, na i-influence ng ganong mga Na-entice. nakikita nila. So, kapag nakita nila, nagmumukbang Yes. to. So, nayayain ko ngayon sina daddy at mommy at pag weekend at sa Yes. Samgyupan or anywhere Yes. na may Malaking- mga only food, Malaking mga influence po buffet, talaga. tapos magmumukbang na din sila. Yes. So, kaya po talaga malaking bagay ang responsible parenthood din. Kasi yun talaga, guidance ng ating family, ng ating parents, and syempre ating friends na rin. So, yun, syempre that is a myth. So, our last myth or fact po is, physical activity alone is enough to prevent obesity. Is that myth or fact? That's a myth po, Ma'am Denise. Though, physical activity greatly impacts the overall health or weight ng isang tao. Yes. Isa lamang siyang factor para mabalanse ang timbang ng isang tao. Yes. But other than that, mas napakalaking portion ng or factor ng pagiging healthy ang timbang, yung pagkain ng tama, Yes. balanse at sapat at nasa tamang oras. Yes po. So, yung what we
intake sa ating body, yun yung mas nagbibigay ng ng way sa katawan natin para dumagdag or bumawas ng timbang. Yes. Okay. So, kung ano yung kinakain natin, dapat may kaakibat ito ng sapat din na ehersisyo. So, Yes po. if you intake more calories or madaming carbohydrates, Yes so you need po. to burn it through Ayun. activities. So, Ayun. ganun po yung nagiging nating logic or yung pag-maintain ng ating balance. Yes po. So, more on sa ating pagiging mindful Yes, sa kung that's ano the yung word. kinakain natin. Dapat mindful tayo always. Kinakain. Kasi parang tama po ba, directly proportional yung kinakain natin versus yung nilulose natin. So, dapat kung marami tayong kinakain, dapat marami rin tayong na-burn, na exert. effort or Oo. energy. Yes, Tama dapat yun. balance po talaga ang diet. Hindi pwedeng kakain ka Yes. ng madami tapos matutulog ka. So, yun yung pinaka number Masama one. yun. Yes Masama po. yun. Na nagkakaroon tayo ng overweight or obesity dahil sa Yes ganon. po. Yung iba kasi kapag, di ba po tayo Oo. kapag, ay, ang sarap ng food, tapos busog ka agad, tapos ay, nakakaantok. Ayan, yung tinatawag Tulog ka na agad. siesta Yeah. after lunch. Ayan. Siesta. So, Mahilig iwasan tayo. po natin yan. Yes, Oo. do something productive. Oo. Kasi di ba po ma'am, naabutan niyo pa ba yung mga, eto, last na to, yung mga laro noon, naabutan niyo pa po ba yung hindi nagko-computer, yung nasa labas, nagpapatintero, yung Oo. So, kahit ayaw naman maganda nating yun. aminin yung edad natin, ma'am, Oo nga eh. nasa ganun tayo. Naabutan natin yon and I am Nakakamiss yung ganun. nakakamiss yun. Yung outdoor activities, na yes. hindi na masyadong na i-experience ngayon ng Oo nga kabataan eh. kasi madami na yung lumalabas na mga games sa cellphone games, diba? or sa laptop. Oo. Or inon tayo nung panahon natin. Yeah. Hindi alam ko, naabutan mo din ba yun, Ma'am Yeah, Gana? naabutan ko yun. Nagtatago-taguan sa Nilaro ko labas. yun, yes, Yeah, nagtutuksong oo. baka. Yeah. Patintero, Chinese garter. Yeah. At yung marami pang Marami iba. pang iba yun eh. Naabutan, yun lang yung ating way to enjoy and have fun nung wala pa yung cellphone. Oo. Kasi, Dapat ma-reintroduce po yun. oo. ulit. So, Oo. napakaganda naman na ang ating, marami tayo yung mga partner agencies natin, especially the Yes, DepEd, no? yes po. Ini-incorporate din na pa rin nila yung paglalaro. Yes, sa The schools. traditional way. Yes, sa school. Oo, Maganda nag-PPE pa rin sila ng mga ganong. Yes po. Very good po ang ating partners dyan. And of course, tayo din sa ating mga programa. So, yan po ang ating myth or fact segment. Maraming salamat po, Ma'am Kalay, para sa ating pag-discuss ng ating mga questions kanina. So, ngayon po, Ma'am, take-home message na lang po natin sa ating audience. Ayun. So, kung may isang napaka-importanteng dapat tandaan ang ating mga listeners and watchers ngayon, Ma'am Dan, Yes. na dapat kailangan nilang tandaan kung sila man ngayon ay nakaka-experience ng sakit na obesity or sila ay overweight, Yes. huwag po silang mawala ng pag-asa. Obesity is manageable. It is preventable and controllable. Yes. Using our small and small but frequent practice of healthy habits. Yes. So, nabanggit natin yung kung ano-ano itong mga habits na kailangan nilang i-practice every day. Yes po. Para maging maiwasan or ma-reverse yung obesity nila. So, yun yung pagkain ng tamang pagkain. Yes po. Pagkain ng masustansya. Yes. Pagiging mindful sa mga food choices. Yes po. Pagkain ng sapat lamang at nasa tamang oras. Apo. Pag-inom ng tubig. Water, yes. Ayan, yung atin na ding pag-iwas sa stress. And of course,
yung ating regular exercise. Yes po. Yeah. Ayan. So, yan po yung mga reminders ni Ma'am Kalay para sa ating obesity prevention. So, maraming salamat po sa muli ang ating Nurse 3 mula sa Health Promotion Unit ng DOH Bicol CHD, Ma'am Carla Luvitice. Ayan po, maraming salamat po sa ating episode, para sa ating episode ngayon ng Chikahang Pangkalusugan. So, sa lahat po ng nakinig at nanood, sana po ay mas nahikayat po namin kayo para gawing prioridad ang isang healthy lifestyle. Sabi nga nila, move more and eat right. Diba po? So, ayan po ang naging usapan natin ngayong episode ng Chikahang Pangkalusugan. Tunghayan po ang mga susunod na episodes sa DOH Bicol CHD Facebook page at pati na rin sa PIA Region 5 Facebook page para sa dagdag kaalaman tungkol sa DOH health programs. Dito sa Kagawaran ng Kalusugan Bicol, lagi naming ihahatid ang mga latest na balita para sa Serbisyong Salud Bicolnon. Ako po si Denise mula sa DOH Bicol Communications Management Unit at sa Chikahang Pangkalusugan. Lagi naming pinapaalala, makialam, makisama, iwasan ng sakit, palakasin ang resistensya dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay ay mahalaga. Happy weekend po! Servisyo Salud Bicolnon. Ika ako, kita gabos, magtarabang, magkaigwang, maray na salud. DOH may dekalagad na servisyo. Madaling dulog ko, nagtatawag, nagpapadabang. Mga programa nagkasama ng sinda sa serbisyo, matawan, solusyon ang mga kahilangan. DOH CHD, DOH CHD, Serbisyong Salud Bicolnon. Ika ako, kita gabos, magtarabang, magkaigwang, maray na salud. Buon sa inanan, ipangaki sa kod na kita magdakula. Immunization, vaccination, sa to'y inaon. Mag-ibong maagi, maiwasan ambisyon. Regular na check-up ang kaibuhan. DOH CHD, DOH CHD, Serbisyong Salud Bicolnon. Ika ako, kita gabos, magkarabang, magkaigwang, maray na salud.